Ang rehiyon ng Bicol ay kilala bilang ibalon na nangangahulugang, sa kabila, o, mga tao sa kabilang dako. Ang lugar ng Bicol ay nakilala sa buong Pilipinas simula nang sumabog ang hanggang ngayon na gumising sa milyong-milyong Pilipino dahil marami ang napinsala nito. Naapektuhan ang mga karatig lugar nito, ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Muli ulit nakilala ang lugar ng Bicol nang umpisahan ng mga tao dito ang pagdiriwang Tinagba Festival sa lungsod ng Iriga sa Bicol. Lalo naman nagpaakit sa mga mata ng mga turista na dumadayo sa Pilipinas nang madiskubre ng mga tao sa Bicol ang mga beaches na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Bicol. Naging inspirasyon ito ng mga tao dito para lalo pa nila pagandahin ang kanilang mga natatanging lugar at makilala pa sa buong mundo. Ang mga Espanyol ang unang nakapunta sa Sorsogon, nakita nila ang mga lumang simbahan at mga lugar ng seminarista. Ang mga Bicolano din daw na hindi sang-ayon sa pagpapatakbo ng mga Espanyol sa bansa ay umaakyat ng bundok at nagtatago hanggang sa sila ay mamatay na lamang. Kilala ang mga Bicolano sa kanilang malakas na paninindigan sa kanilang mga nais. Ang rehiyon ay tinatawag din na Los Camarines, pagkatapos ng kubo matagpuan sa pamamagitan ng mga Espanyol sa Kamalig, Albay. Walang mga sinaunang panahon na fossil ng mga hayop ang natuklasan sa Bicol at ang mga labi ng mga sinaung tao sa rehiyon ay nananatiling nakatago. Malakas naman ang mungkahi ng mga Aita mula sa Camarines Sur hanggang Sorsogon na may mga nanirahan doon matagal na ang nakalipas, ngunit ang pinakamatagal na katibayan ay sa kalagitnaan hanggang huling panahon ng Neolitiko. Umiral din dito ang sistemang barangay noong 1569. Nakita din sa mga dokumento na walang halong pamumuno ng Islam sa mga naunang dato. Bago naman ang mga panahong tayo ay nasakop, nakabatay sa lakas, tapang, at katalinuhan ang kanilang pamumuno. Ang mga katutubong Bicolano din ay tila hindi interesado sa politika kaya malakas ang impluwensya ng dato sa karamihan sa panahon ng krisis tulad ng digmaan. Kung hindi man, ang mga katutubong Bicolano ay nakasentro, malapit sa pamilya kaya naman ang pinuno noon ay ang pinuno ng pamilya. Ang mga Bicolano ay inilalarawan ng mga chroniclers ng Espanyol bilang mabangis na mandirigma. Ang Bicolano ay isang pangkating etniko na matatagpuan sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Albay, Catanduanes at hilagang bahagi ng Masbate. Kilala ang mga ito sa kanilang mga produkto tulad ng pili na ginagawang sa Spiros, masapan, pastillas at peanut brittle. Ang mga Bicolano ay nakilala sa buong Pilipinas dahil sa kanilang mga putahe na ginamitan ng gata at pinaanghang ng maliliit na siling labuyo tulad ng laing at Bicol Express kaya naman sila ay nabansagang mga matatapang. Ang pagsasaka ay tumutukoy sa gawaing pagtatanim at pag-aani ng mga halamang kakainin sa pang-araw-araw. Maraming naninirahan dito ay pagsasaka ang hanap buhay. Mais, palay at abaka ang mga pangunahing produkto nila. Ito ay sikat sa kanila dahil sa klima at ang lugar nila ay likas sa mga matatabang lupa. Ang pangingisda ay naisasagawa sa pamamagitan ng pamimungwit o pagbibitag. Alumaha, pampano, lapu-lapu, galunggong, kanduli at dilis ang kalamitang mahuli ng mangingisda rito. Napapalibutan ng iba't ibang anyo ng tubig ang Bicol kaya maraming mangingisda dito. Ang pangingisda ay mahirap na trabaho sapagkat kung wala masyadong huli ay nagkakadahilanan na ang iyong kita ay kakaunti rin. Dahil dito, may mga gumagamit ng hindi magandang paraan upang makapanghuli lamang para sa kanilang pang-araw-araw na kapakanan. Ang pagtitinde ng mga gulay at prutas sa mga talipapa ay normal ng gawain ng mga Bicolano. Isang dahilan nito ay ang pagkakaroon nila ng maraming tanim sa kapaligiran kahit nasa bakuran lamang nila. Sagana sila sa mga saging, papaya, sitaw, at kung ano-ano pang mga madaling alagaan na halaman. Para sila ay magkaroon ng ekstrang kita, dinadala nila ito sa mga talipapa o kahit sa gilid lamang ng kalsada. Ito ay tinatangkilik ng mga mamamayan dahil sigurado sila na sariwa ang mga tinitinda at pangmasa ang presyo nito na swak lang sa budget nila. Hindi ganoon karangya ang mga tao sa Bicol, kahit ikaw ay may kaya, nakasisiguro ako simpleng pamumuhay lang din ang iyong mararanasan. Pinapakita nito ang pagiging payak at wise ng mga Bicolano pagdating sa buhay. Ang paghahabi ay tradisyonal ng hanap buhay sa ating bansa simula pa lamang noong panahon ng Kastila.
Ngunit sa Bicol ay hindi ito ganoon kalaganap dahil kailangan ng maraming oras para ikaw ay makatapos ng isang produkto, halimbawa na lamang ng kumot, tuwalya o alpombra, kaya hindi ka kaagad makakakuha ng pera. Hindi rin lahat ng tao doon ay sanay sa pagdisenyo ng mga bagay-bagay, mas sanay sila sa mga mas pisikal na trabaho katulad ng pagsasaka. Ngunit dahil sagana sa likas na yaman ang Bicol, madali lamang sa kanila na gawin itong hanap buhay katulad na lamang ng paghabi ng mga abakan na galing sa puno ng saging. Sa Bicol makikita ang iba't ibang magagandang tanawin, makasaysayang lugar, kultura, at pagkain na kanilang ipinagmamalaki. Malayo man ang lalakbayin upang mapuntahan ang iba't ibang lugar at maranasan ang mga bagay na purong Bicol, sulit pa rin ito.